Good morning, everyone. We'll just be giving a few updates on very important matters that we wanna inform you and the public about. Number one, I think we will continue to work with the ICI and now with our new Ombudsman Boying Remulla. I was with Justice Remulla and Solgen Berberabe yesterday at the DOJ nung last day ni Ombudsman Boying. At nag-alignment meeting kami about the cases that have already been filed with the Office of the Ombudsman, as well as future steps in the next few days and weeks para tuloy-tuloy po yung ating coordination. Not only para panagutin yung mga dapat managot dito sa pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin dito sa DPWH, kundi pati yung ginamit nga na term ni Solgen Berberabe, yung restitution, yung pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. So, yun ang dalawang bagay na talagang hindi natin tinitigilan ng pagtutok kasi yun ang pinaka-importante, no? Katulong na rin ng ICI. So, nag-usap kaming tatlo kasama ng ating mga undersecretaries, ng ating team, nila Yusek Bisnar, Yusek Torgano, Yusek Berberabe, at meron na kaming way forward. At sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron kaming mga gagawing mga importanteng announcement tungkol dito. No? Pero, gusto ko na rin i-announce muna ngayong araw, bago tayo magsimula nung press con natin, yung pagpipirma natin ng mga agreements with 3 critical agencies, no? Kasama ito sa pagpapabilis ng pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. In the coming days, no, I think lahat next week, no, Yusek Rico, we will be signing 3 memoranda of agreement with the AMLAC, with the Insurance Commission, and with the Philippine Competition Commission. No, alam naman natin na in-announce namin nung nakaraang mga linggo na nagkaroon na ng maraming mga meeting, no, at pag-uusap kung paano natin mapapabilis ang pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. Nagsimula yan sa AMLAC. I think ngayong araw o kahapon nag-announce na ang AMLAC ng pang-5 freeze order na nakuha nila from the Court of Appeals. To date, I think 1,600 na yung accounts na na-freeze. Mahigit 4 billion na in value sa mga accounts na yan ang na-freeze. Pero madadagdagan pa yan dahil dun sa ika-5 freeze order kahapon. So lahat yan, pinagtutulungan natin with AMLAC. Pero next week, magkakaroon na tayo ng agreement with them, no, na formal para kumbaga gagawin na nating mas structured at mas klaro yung ating mga steps na gagawin. Pero kahit na napansin nyo naman, kahit wala pang agreement, agad-agaran tayong umaksyon together with AMLAC. Nagpapasalamat ulit tayo kay Governor Eli at kay ED Matt dahil mabilis silang kumilos. Kung maaalala ninyo, parang 1 week pa lang after natin final yung first case natin sa Ombudsman, meron na kagad initial freeze order. So makakaasa kayo na dahil dito sa agreement na pipirmahan natin with AMLAC next week, bibilis pagalo yung ating pag-freeze at pag-uusapan na rin natin, kasama sa pag-uusap namin kahapon ni Ombudsman Boying at ni Solgen Berberabe, ano ang next step after na-freeze? At ang next step dyan ay yung pagbawi na natin dun sa mga properties at pera
na na-freeze na ngayon. So yun ang magiging topic namin kapag kami ay nakipagpirmahan sa AMLAC. No? Kung paano na, ano na ang next step at paano natin mapapabilis yung next step na yan na pagbawi na ng pera ng mga kababayan natin. So AMLAC ang una. Pangalawa, PCC, yung Philippine Competitiveness Commission. Nakausap ko si Chairman Mike Aguinaldo kahapon din. Nagkita kami sa ICI kahapon at sinigurado niya ako na bibilisan nila. Dahil sabi nga nila, ang burden of proof, no, yung antas ng kailangang ebidensya para i-prove ang bid rigging ay hindi kasing taas ng isang criminal case na fina-file sa ombudsman o sa korte. No, mas mababa yung threshold of evidence, no, ng lakas ng ebidensya dun sa bid rigging. Kaya sabi niya, Secretary, wag ka mag-aalala, bibilisan natin to. No, so, yun din ang isosolidify natin dun sa ating magiging Memorandum of Agreement with the Philippine Competitiveness Commission. At ikatlo, magsa-signing din tayo with Insurance Commissioner Ray Regalado next week para din magkaroon tayo ng klarong paraan together with the Insurance Commission paano natin mababawi lahat ng mga insurance na kasama doon sa mga kontratang pinirmahan at mga insurance na bonds na kasama dun sa mga iba't ibang kontratang ma-anomalya, no, na may ebidensya of anomaly para mabawi din natin yon. So paulit-ulit kong sinasabi, no, the past weeks, lahat ng kaso, lahat ng paraan para mapanagot natin yung mga dapat managot, saka para mabawi natin ang pera ng taong bayan, lahat yan gagawin natin. At next week, 3 ang pipirmahan nating Memorandum of Agreement sa mga ahensyang yon. So, abangan nyo lang po next week, pero makakaasa kayo, pagkatapos nating pirmahan itong mga to, lalo pang bibilis ang ating proseso, no, dito sa pagbabawi ng pera ng mga kababayan natin. So, yon ang mga updates ko for na parating sa mga susunod na linggo, specifically para sa restitution o pagbabalik ng pera ng mga kababayan natin. Kasi napaka-importante yan. At magbibigay tayo as ginagawa naman natin lagi every week, magbibigay tayo ng weekly updates dito sa mga ginagawa natin ito. Para mga kababayan natin, alam nila every step of the way kung ano ang ginagawa natin at ano, mas importante doon, ano ang resulta nito mga ginagawa natin. Okay, so with that, let me now move on to some things na ginagawa natin, lalong-lalo na dun sa mga area na tinamaan ng mga kalamidad. No? At uunahin ko, kalamidad at yung both man-made at both natural and man-made. Dahil alam nyo naman, aparte dun sa lindol tsaka bagyo na tumama sa atin last week, unfortunately, meron din tayong man-made calamity, yung pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan na binisita natin nung Miyerkules. So magbibigay ako ng mga updates ngayon. Uunahin ko yung update sa Pigatan Bridge sa Cagayan. Alcala, Cagayan. So, unang-una, 3 ang ating naging immediate na solusyon. Hiwalay pa ito dun sa investigasyon natin kung ano ba talaga nangyari at kung meron bang dapat na managot. No? Dahil hindi lang basta-basta naman yan dahil nag-overloading, marami pang ibang posibleng dahilan. Kasama na dyan yung retrofitting, yung maintenance, at pati na rin yung lack of controls sa pagdaloy ng trapiko dyan. No? So, kailangan yon imbestigahan natin. Pero mas importante para sa amin, yung solusyon. Kasi napakalaking problema nung nangyari sa Pigatan Bridge. No, sabi nga ng Pangulo natin, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, nung sinabi ko sa kanya, papunta ako ng Cagayan, harvest season ngayon,
Secretary, sabi ng Pangulo. Yung pagbiyahe ng mga palay at mais galing sa Cagayan Valley, papunta sa Central Luzon, papunta sa Metro Manila, papunta sa Southern Luzon. Critical yan para sa bigas natin, ng mga kababayan natin. At critical din para sa mga poultry at iba pang mga farms na nangangailangan ng mais. No? So critical yan at kailangan bilisan ng solusyon. So meron tayong 3 solusyon. Ang unang-una, yung nakikita nyo sa likod nyo. No? Immediately, kahapon, Huwebes kahapon, nung Wednesday nandun tayo, nag-mobilize na tayo ng pagpapagawa ng detour bridge na magsaserve as another bridge katabi ng Pigatan Bridge para immediately makakatawid na yung mga kababayan natin. Ito ay a 40-ton bridge. Mas mataas pa ang kapasidad nito kaysa dun sa bumagsak na tulay na 18 tons lang. No? So, inassure ako ng ating mga tao na kaya nilang gawin ito in 60 days, no? 60 days. So, papaspasan natin yan in 60 days, kailangan magawa yan, no? It is a 124-meter bridge, 2 lanes, kapareho din ng Pigatan, pero ang capacity niya ay 40 tons, hindi more than double nung current capacity ng Pigatan, no? 84 meters ang kanyang span, nung steel length, 124 yung kasama yung approaches, yung daan na kung saan ka aakyat, sasampa sa tulay. Ang total budget niya ay 17.4 million pesos. No, ito ay mostly yung approaches at yung labor and equipment, no? Yung kasing mga steel structure, meron na tayo niyan na nakastack sa DPWH at pinadala na natin yon sa Cagayan nung Wednesday ng gabi at makikita nyo nga itong video na ito, makikita nyo kahapon ito ng roughly mga tanghali nagsimula na sila na mag-mobilize. So, talagang papaspasan natin ito at kailangan natin yan. No? So, yan ang ating gagawin immediately. Ikalawa, kausap ko na si Acting Secretary Banoy Lopez ng DOTR at currently siya na ay in charge dun sa paghahanap ng paraan kung saan magkakaroon din tayo ng mga alternative logistical route by sea, no? Para imbes na by land, kasi nga, no, napakabibigat nitong ating mga kargamento, no, lalo na yung mga palay na napakarami at mais. Magkakaroon tayo ng alternative either by ship, by barge, mula Cagayan papuntang iba't ibang lugar, no? Metro Manila, Batangas, etc. No? Para hindi na kailangang dumaan by land. At ikatlo, ongoing na rin yung traffic management sa lahat ng 4 other critical bridges sa Cagayan Valley. At alam nyo naman, naglabas na ako ng department order, yung traffic management sa mga bridge para hindi na maulit yung nagsasabay-sabay yung mga mabibigat na truck, kagaya nung nangyari dito na 2 malaki at 2 maliit na truck ang sabay-sabay na tumawid, hindi na mangyayari all over the country. So, ginagawa na natin yon ngayon. No? So, makakaasa kayo, ayon na rin sa direktiba ng Pangulo natin, na tuloy-tuloy tayong pag-implement at papaspasan natin ang pag-implement sa mga solusyon na ito para naman matulungan natin ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley, lalong-lalo na yung ating mga farmers. So yon, no? We will keep you updated on this and we will give you weekly progress reports dito sa ginagawa natin sa Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Okay, next. Yung sa earthquake, mag-update lang ako dun sa ating mga 10 cities, no? Masbate muna pala. Sa Masbate, ang priority natin ngayon, ayon na rin sa request ni Secretary Sani Angara,
is pinapaspasan natin yung reconstruction at repair ng mga eskwelahan. Roughly 800 classroom ang nasira, no, dahil sa bagyo. Iba't iba ang extent ng damage. May mga major, may mga minor. So ginagawa na natin lahat yan sabay-sabay ngayon. At ito ay mga example lang ng ginagawa natin. At tinutuloy-tuloy natin ang clearing ng mga eskwelahan. Tapos na kasi tayo sa clearing ng roads, open na lahat ng national highways natin, at nagre-repair na tayo ng ibang mga infrastructure dyan. Pero para sa Masbate at dun sa mga tinamaan ng mga nakaraang bagyo, classrooms ang ating priority. Kasi sabi nga ni Pangulo, kahapon lang magkasama sila ni Secretary Sani Angara sa event ng mga teachers, sabi niya, kailangan bumalik na kaagad sa paaralan ng ating mga estudyante. Kasi sobrang dami na nilang na-miss na school days. No? Hindi lang dahil sa bagyo, kundi marami pang mga ibang sakuna. So yan ang ginagawa natin ngayon. Dati kasi, no, alam nyo naman, medyo nagreklamo si Secretary Sani Angara nitong mga nakaraang buwan dahil nga sa quality at speed ng repairs ng mga eskwelahan ng DPWH. Alam niyo naman, DPWH ang in charge sa pag-repair at pag-build ng mga classrooms. So, nag-express siya ng frustration si Secretary Sani. So, nung kami nag-meeting, ang ipinangako natin sa kanila, Sani, hindi lang natin gagandahan ng quality ng pagpapagawa at sisiguraduhin na up to the standards yan ng DepEd. Kung hindi, bibilisan natin ang hindi lang ang repairs, kundi pati ang construction. So, yon ang ginagawa natin ngayon sa Masbate. Aparte dun sa pagkiklear natin ng ating mga classrooms na talagang binayon itong napakabigat na bagyo a week and a half ago. So, next natin is Cebu na. No? So, sa Cebu, ito na yung latest images ng ating tent city sa Cebu. 100 tent na ang naitayo at may 80 ng mga pamilya na nakatira dyan ngayon. Nandyan na rin, recently bumisita dyan si Secretary Rex Gatchalian. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, especially ang DSWD, no? Kasi sila ang nagpo-provide ng essential food and water, no, dyan sa ating tent city. No, at uulitin ko ang pasalamat natin kay Chairman Dick Gordon, kay SecGen Gwen Pang, at sa lahat ng mga volunteers ng Red Cross dahil napakabilis nilang nagawa ito at hindi natin ito magagawa kung wala sila. No, at nandyan na rin si Secretary Ping Aliling, nagsisimula na rin tayo magtayo ng mga container housing vans, no, dyan sa iba't ibang lugar sa Northern Cebu. Nagpapasalamat din tayo sa DOE at sa NEA, kay Secretary Garin at kay Admin Nani Almeda dahil meron ng kuryente dyan sa 10 cities natin sa Medellin at sa Bogo. No, may kuryente na dyan at in fact, sabi sa akin ng NEA, maglalagay din sila ng charging station tent para sa mga cellphone ng ating mga kababayan na nandyan ngayon. Nandyan na rin yung mga portable showers, CRs, nandyan na rin yung mga gamot at medical services na galing sa DOH at galing sa Philippine Red Cross. Uulitin ko, ang sabi ng Pangulo, bilisan yan dahil ayaw niya na may nakikita siyang mga kababayan natin na natutulog sa kalye, sa daan ng kalye, na napaka-risky, delikado, at ayaw din niya yung gumagawa lang sila ng mga makeshift. Kailangan may dignidad naman at maayos at kumpleto ang serbisyo ng mga kababayan natin sa Northern Cebu. So yan ay minamadali natin. Magpapakita din ako ng videos ng Medellin. No, ito yung ongoing na ginagawa. Ito naman sa Medellin, 66 tents na. At I think nag-start na mag-move in. Wala pa lang tayong final current head count or count ng ating mga families na nandyan, pero 66 tents na rin in Medellin. No? At tinatayo na rin yung San Remigio at iba pang lugar sa tulong ng DSUD. So tuloy-tuloy tayo sa ating efforts dyan. In the next few days, siguro early next week, magbibigay naman ako ng update. At ako mismo ay babalik ng Cebu next week, I think on Thursday, if I'm not mistaken. Babalik ako ng
Cebu next week para naman tignan ang rehabilitation at repair ng mga roads and bridges sa Cebu, lalo na sa northern Cebu. So, yun. No? So, okay. So, yun ang updates natin. No? Sorry, on schedule na rin. Alam ko, I said that I would go to Region 8 this week, pero meron kaming importanteng meeting lang ni General June Azurin today ulit. No? Follow up to nung aming meeting with the ICI kahapon, and I'm happy to take some questions on that later on. Meron lang kaming critical na meetings ngayon dahil sabay na kaming, may mga sabay kaming mga schedules ni General Azurin na ayusin namin. Pero yung mga schedules na yun, i-move namin for this coming week. No, meron kaming mga, sasabihin ko din by Monday siguro, kapag na-finalize na namin yung schedule namin ni General Azurin today. No? So, gusto namin nga coordinated lahat ng aming galaw. At, walang mga galaw na hindi alam ng ating bagong special advisor at ng ICI. So, finally, ito very important to, no? Alam ko na lahat tayo ngayon ay talagang nakafocus sa pagpapanagot sa mga taong nagnakaw ng pera ng mga kababayan natin. At tama lang yon. Walang pwedeng pagbabago kung walang mananagot. From top to bottom. Sabi ko nga sa isang interview ko, sa several interviews ko in the last couple of weeks, kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So, kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero, ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Kasi, totoo, kailangan may managot. Hindi lang dahil kailangan nilang managot at dahil kailangan maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Pero yung pananagot, kasama din yan sa pagsisigurado natin na hindi na mauulit to. At isang paraan para hindi mauulit ito is para matakot ang lahat ng kawani ng DPWH at ang iba pang mga opisyalis ng gobyerno na kasabwat dito sa talagang unprecedented na pagnanakaw ng mga kababayan natin. So we will need to do that. But we will also need to initiate and propose and institutionalize reforms dito sa DPWH. At yan ay dahan-dahan na nating gagawin. No? And these reforms are meant to ensure na sana wag nang maulit ito. Of course, wala namang 100%, walang sigurado. Pero, kailangan gawin na natin ito ngayon. And ito tingin ko ang magiging lasting legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga reformang ito at yung mga mananagot sa mga susunod na buwan at susunod na linggo at susunod na buwan. So, I will announce a few reforms today. Okay? So, the first reform is a transparency reform measure. Ito ay kasama sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Singson at ni former Secretary Ping De Jesus. Itong Citizens Participatory Audit. No? Ang ibig sabihin nito, at parang, hindi ko alam, parang nakaligtaan na o nakalimutan ata ito. So ito ay i-institutionalize natin via a department order, no, that I have already signed. No, I will release this department order to you after this press conference. And essentially, ang sinasabi lang nito, kahit na anong civil society, all civil society organizations across the country, whether national or local, will participate in the audit and monitoring of all DPWH projects. From the time they are bidded out, up to the time
that they are implemented and completed eventually. So kasama sila dyan, no? So ano yan, no? Talagang we will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi, ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past, napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Totoo ba yan? Oo. Totoo, di ba? So, isa ito sa mga first steps natin para mapadali. In fact, may mga nagsasabi nga sa akin dito na pag may kinakausap daw na DE o RD o ASEC o Direktor o USEC, ang lagi daw tanong, ay, hindi pwede. Ay, o kaya, sasabihin sa inyo, ay, hahanapin namin. Pero, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa rin. Totoo ba yun? Oh, totoo. So, this is the first step. Okay? Na we will encourage open information. At in fact, in the next couple of weeks, we will also be doing, in-announce ko na naman ito dati, yung transparency portal natin, malapit na. No? Meron na lang ako mga konti pang dinagdag, pinapadagdag, na tingin ko lahat kayo, lalo na yung media, pati na rin yung ating mga kababayan, lahat, matutuwa dahil talagang mapapadali ang pagkuha ng impormasyon na from now on sa DPWH. At ito, tingin ko, pag ginawa na natin to, hindi na ito mababago at hindi na ito mababawi. So this is the beginning of that, no? So that's the first. The second is we will be, what's the next one? Okay. Sinabi sa akin ni Secretary Babes sa meeting namin kahapon, noong 2015, naglabas siya ng isang, bakit ang labo? Anyway, mabagal ang internet sa DPWH. So, kailangan magbago din yun. So, anyway, let's put that on our list na kailangan baguhin sa DPWH. Kailangan bumilis ang internet dito. So, anyway, okay. So, in 2015, Secretary Babe Singson issued a order, flood control, drainage, and slope protection projects, policies. Ito, pinapakita dyan, ano yung mga guidelines and requirements para gumawa ang DPWH ng flood control, slope protection, drainage, etc. So, nakuha ko na to, in the next few days, siguro by next week, maglalabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag-i-impose tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH na hindi sumunod dito. Kasi obviously, hindi to sinunod. Hindi ba? Kasi, unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na flood control. Ni plano, wala. Pwede ba yun? Di ba? Di pwede yun. So obviously, violation yon nitong, inaalam ko nga kung na-rescind ba tong order na to. I ask Yusek Bernabe, Yusek Rico here, to check kung binago ba to, reniscind ba to, o live pa to. Pero, kung reniscind, aalamin natin kung sino nag-rescind yan. Kung naman hindi nagbago, ibig sabihin, in effect pa rin to, tatanungin natin, paano nakalusot lahat mga to? Kung meron palang ganito. So, gagawin natin mas stricto pa, magdadagdag pa tayo ng iba pang safeguards, at mag-i-impose talaga tayo ng very, very strict and severe penalties pag ito ay hindi sinunod. So, I will be releasing that in the next few days, maybe as early as Monday. No, I will release that. That is very, very important. And I want to thank Secretary Babe Singson for providing me this. Actually, he just showed me this yesterday. No, pinakita niya sa akin to yesterday. So, yan yung dalawang importanteng bagong reforms na, well, hindi naman bago, pero mga stricter and more wide ang scope na reform na gagawin na natin immediately ngayon, no? Ngayon, panghuli na lang, no? Ito, tingin ko, matutuwa kayo dito kasi kayo, marami nang rinireklamo dito in the past.
And this is with regard to rebracking. Rebracking. I-explain ko anong rebracking. Kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin. At naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit. Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At ang dami ko nakikita dyan sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, lumaki tayo. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all rebracking activities. No? Pinapasuspend ko, and gagawa ako ng bagong department order on rebracking. Kasi tinanong ko yan dito. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-rebrack. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear, and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil delikado na, o sira na sa ilalim, o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Si Visor, ito, sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Tingnan nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin ninyo? Tingnan nyo. Wala naman ako sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to, at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na yan. And, ito din, nag-report sa akin si Mayor Myla Ting. Nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Salamat na hindi nyo pa rin kami nakakalimutan kahit wala na tayo sa DOTR at nagre-reklamo pa rin kayo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy nyo lang yung reklamo ninyo at nakakatulong yan sa mga kababayan natin. So, isa naman, si Mayor Myla Ting ng Tuguegarao, ayan na naman. May pinakita siya sa atin na ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalong-lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung rebracking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag. Di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan. Again, pasensyahan tayo, no? Kung bakit? Kung ano, no? Meron lang isang exception lang, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yon. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance, Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tuguegarao, bawal muna yan. At magkakaroon tayo ng bagong department order para ayusin na natin ito finally. Kasi, mahigit 50 anyos na ako simula nung nagkaisip ako, naririnig ko na yan Galit na galit yung mga kababayan natin. So isipin mo, 5 dekada na yun. Di ba? So, yun yung tatlong reforms na i-announce ko ngayon. At tuloy-tuloy lang yan. No? Every week, every other week, meron tayong bagong gagawin para lang talagang dahan-dahan nating aayusin ng pangmatagalan na itong mga nakikita nating problema sa DPWH. So with that, thank you very much again, and I'm now open to answer questions from you. Thank you. Kindly state your name and your organization before you ask the Secretary. Thank you. Good morning. Good morning.
Good morning po, Secretary. Felix Labar po from DCME. Ulitin ko lang po yung binanggit nyo po suspension doon sa mga reblocking ngayon. Sir, kasama po ba yung mga politiko na nagpo-push doon sa mga reblocking ngayon, doon sa mga ano? May mga kasi, kahit sino ang magpupush, kahit sino ang magpupush, policy ng DPWH yun. Makasama ba sila? Kung kakasama ba sila? Marereklamo ba sila? Unang-una, uulitin ko, no? Yung pagkaso, yung pagreklamo, ebidensya yan. So, iimbestigahan natin lahat ng mga reblocking. Ngayon, kung sino ang sangkot dyan, at mapatunayan natin na illegal yung ginawa nila, at may anomalya dyan, sabi nga ng Pangulo, pasensyahan tayo. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin dito. So, pero ang importante, bawal muna to. Hindi po pwede. Hindi ako papayag na under our watch, itong ginagawang to na sa maraming pagkakataon, obvious naman kung bakit ginagawa to, pagpapatuloy. Hindi ko papayagan yan. At again, ulitin ko yung mga kababayan natin, kayong lahat sa media. Report kayo kagad pag may nakita kayo. Papatanggal ko kagad yung DE na yon dahil nag-violate siya ng direct violation yun ng utos. No? At ano yan? At hindi lang natin imbestigahan, pero ano yan, pasensyahan tayo dyan. Meron po ba tayong pagre-reportan kung saan po ba i-report yung... Padagan nyo lang sa social media ng DPWH para madali. Kamukha ng visor, pinadagan lang sa amin, tinag lang kami. Ganun lang kadali. Wala nang proseso yan. Report nyo lang, padagan kayo ng video, padagan kayo ng picture. Okay na yun, action na namin kagad yun. Dagdag ko lang po, Secretary. Kung minsan po may mga kasabay ng reblocking, may mga gawa din sa mga Maynilad. So nagsasabay yon na nagko-course tuloy ng baha, tapos disgrasya sa mga kalsada ng mga motorista. Okay, hindi covered syempre yung utilities dito, di ba? Pero makikipag-usap ako sa lahat ng water utilities. Maynilad, Manila Water, Prime Water, at iba pang mga water districts. Siguro i-review na, maganda yung point mo, i-review natin yung guidelines dito. Kasi tama kayo dyan. Minsan may nakikita tayo, may mga water companies na binabakbak, tapos iniiwan na nakabuka. No? Hindi pwede yun. So, bawal yun. So, aagamin ko, gagawa tayo ng stricter guidelines dyan. So, papareview ko na ngayon kay Yusek Rico yan. Thank you, Secretary. Salamat. Good morning, Sec. Isa Cotoner from Bombo Radio, Philippines. Sec, ask ko lang yung reaction nyo regarding dun sa sinabi ni Senator Gatchalian kahapon na dapat daw buwagin ang DPWH kasi mukhang matatagalan daw talaga ang pag-imbestiga dito at kailangan nga magkaroon na lang nga daw ng bagong ahensya. Unang-una, siguro nung first few days ko dito, I might have agreed with with Senator Win, no? And alam mo naman si Senator Win, out of the box mag-isip yan. Pero siguro unang-una kung bubuwag ka, ano nang mangyayari dun sa mga project na critical natin sa DPWH? Alam mo, critical ang role ng DPWH. Paano kung may masirang bridge? Ulit. O paano kapag may sakuna, may earthquake, ulit, may malakas na bagyo ulit, sino ang gagawa nun? So, hindi ganun kadali ang bumuwag, no? So, although na-appreciate ko yung out-of-the-box thinking talaga ni Sen Win, no? Pero, siguro ang hihingin ko na lang sa kanya at sa mga ibang mga legislators natin na hinihiling yon, siguro, bigyan nila tayo ng konting pagkakataon. Isang buwan pa lang naman tayo dito. At tingin ko, marami tayong magagawa na marireforma na hopefully hindi naman kakailanganin gawin yon. Pero uulitin ko, hindi porket magre-reforma tayo, ayusin natin ang departamento, hindi mananagot ang mga taga-DPWH na dapat managot. No, so, gagawin pa rin natin yun. Sabi ko nga, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE tsaka RD dito. Kung lahat sila, may kasalanan, pasensyahan tayo. Pero, marami pa rin maayos na tao dito. Yun pa rin ang paniniwala ko. At kailangan lang natin talagang seryosohin ang pagpapanagot at kailangan nating seryosohin yung mga reformang talagang magse-safeguard at magpapabago dito sa ahensyang ito.
Ask ko lang din, since kahapon hindi namin natanong sa ICI, yung recommendation sa inyo ng commission regarding the level of authorities, no? Ask lang namin, ano ba yung na-observe palagi ng DPWH? And then, bakit sa tingin nyo po parang somehow inirekomenda yon ng commission sa inyo na tapyasan nga ng kalahati yung standard talaga ng DPWH dito? Actually, alam nyo, even bago pa dumating yung sulat, nabigay sa akin yung sulat kahapon, sinuggest na sa akin yan ni Secretary Babe Singson at ni Secretary Ping De Jesus nung unang meeting pa lang namin. Kaya simula nun, pinaaral na namin yan. No? At hintayin nyo na lang siguro, pero kami ay nag-agree dun sa idea ng pagbaba ng levels of authority. No? Dahil isa din niyang paraan para mapigilan na natin yung ganitong malawakan at malakiyang pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin dito sa DPWH. Nung time kasi ni Secretary Babe Singson, ang level of authority ay 50 million per district at 150 million per RD. At lahat, anything above that, aakyat na yon. Aakyat ng RD at aakyat ng central office. No? So, and that was until 2015. Nung 2016, I think, o 2017, tinaas yan ni Secretary Villar at I think itinaas ulit ni Secretary Bunoan. No? So, pinag-aaralan namin mabuti yan at sa mga susunod na araw lang ang bibilangin siguro natin o maximum na yung isang linggo, maglalabas tayo ng order na on that. But we very much welcome the suggestions of the ICI at syempre, no, ang suggestions ng ICI ay base na rin sa kanilang napakarami na nilang mga in-interview at kinausap at kasama din ang responsibility, kasama din ang sa mandate ng ICI magrekomenda ng mga reforma sa DPWH. So, very welcome sa atin yan. Hintayin na lang natin yung final DO na maglalabas tayo very soon. Sir? Thank you, Sec. May I ask, sir? Hello po. Gwen from the Philippine Center for Investigative Journalism, sir. Sir, on the topic of DPWH reforms, sir, alam naman natin sa mga congressional hearings, the terms allocable and leadership funds have been revealed as DPWH funds automatically earmarked for lawmakers. And no less than Senator Ping Lacson said that it is a means for lawmakers to insert or to put insertions as early as the NEP level. Will the DPWH go as far as stripping those funds from the budget? Okay. First of all, no, when I first heard allocable, non-allocable, and all these formula about how DPWH plans and budgets its projects, to be quite frank, I did not understand a single thing about it. And I have a bachelor's and a master's degree in economics. And in finance. I did not understand anything that former Undersecretary Cabral told me when she explained this formula, whatever it is. So, now that we have, oh, by the way, let me take this opportunity to announce that yesterday, I administered the oath of now Undersecretary Nick Conti as the new Undersecretary for Policy and Planning, replacing Undersecretary Kathy Cabral. So, in fact, thank you for that question. That's the first thing I told Undersecretary Nick Conti. You need to study, revisit, and completely change this formula that unfortunately even I don't understand. And I understand the concerns, but please allow the new Undersecretary of Planning to go over this, to study this very well, and this will definitely be part of the reforms that we will be doing moving forward. Sir, so is it safe to say that the 2026 budget is not yet stripped from those since you're still gonna study it? My problem with the 2026 budget is that that is already in the hands of Congress. Okay. No, it is no longer in our hands. And to be quite frank, I had zero part in that budget at all. I came in, it was already submitted. I was given a week to review it and to
to go to submit a new budget to take out flood control, and the only thing I really was able to do there was take out all the flood control, make sure that there are no completed or duplicate projects, and make sure that the projects there are all, they all have plans, programs of work, they're all certified by our local development councils, the RDCs, and all of that. No, but really, I mean, the 1 week that we were given to fix that is impossible. No, and we will now have to leave it to the wisdom of both the House and the Senate to sift through that budget. But whatever budget that is passed, we are mandated by law to implement, and what budget will be eventually signed, if signed at all, by the President. Because as you know, the President said, if he's not happy with the budget that the Congress submits to him, he will not sign it. Sir, And he would be even willing to live with a reenacted budget, the SONA. But for 2027, for moving forward, we're definitely going to review all these processes, all these formula, because this cannot continue. Sir, last on this topic, were you able to trace already kung kaninong administration nagkaroon ng allocable and leadership funds? Has this always been a part of the DPWH budget, or No. no? I have not been able to trace when this Okay. thing started. So I've also asked Undersecretary Conti, who started yesterday officially, to really look into that. It's believe me, I'm as confused as probably you all are, because I really maybe I guess Undersecretary Cabral is smarter than me, no? Because I really could not understand all of this. Sir, super last. Yung No problem. transparency portal, will that include the on-program appropriations? It will include all projects being implemented by DPWH from 2016 to 2025. Including those funded by the UA? Because Everything. All right. It will include everything. Okay, thank you. Every project that has been funded, bidded out, implemented, completed, ongoing, will be in the transparency portal. Thank you. Thank you that's a very important question. Hi, Sir. Mads po from Net25. Sir, yesterday, may ilang mayor from Cagayan yung nagpunta sa DPWH requesting na sana maimbestigahan daw yung ilang projects sa Cagayan na 2022 pa nasimulan, pero until now, hindi pa tapos. Billions of pesos na raw yung nagastos. Opo, Yes, sir. I'm familiar, no? Ang nakipag-meeting kasama sa meeting si Undersecretary Bernabe at si Undersecretary okay. Kasama si Yusek Bernabe kasi I think that time I was in ICI. We got all the documents from them and we will act on them. No, we will act on these complaints by the ilang mayors bang dumating? 4 mayors from Cagayan. Ang pumunta dito kasama si Mayor Ting. No, okay. So, action natin kagad dyan. At hindi pa pwede yung ganun. Na-delay ng mga proyekto. Thank you. Hi, Sec. Yes, Andy. Okay. Sorry. Sir, dun lang po dun sa Ladies first. meeting, dun sa meeting niyo rin po with the new ombudsman and Solgen, may napag-usapan ba kayo, Sec, na, I guess, timeline for the resolution of the criminal cases? Meron, pero I would like to defer to our new ombudsman to talk about that. No, I kasi nandoon na eh. No, so I will defer to Justice Remulla to be the one to give the details on that. And dun sa threshold din po ng levels of authority, pero do you think, sir, we'd follow yung recommendation na amount ng ICI, or is that what we're studying? Let's wait for the DO. And may suggestion din po si Congressman Leviste po na all projects, The cost. yeah, yung costing po ng projects, lower daw by 25% all projects. First of all, I want to thank
Congressman Reviste. He is absolutely correct. In fact, again, this was one of the topics that Sec Babe, Sec Ping De Jesus and I discussed. And this is already being reviewed, being studied. You have to understand, no, when we came in here, I did not know that the prices pala, the cost of materials across the country, iba-iba pala yan. It is actually not just per region, it goes down sometimes per district or per province. No, iba-iba. No, like, for example, Palawan. No, the cost of cement in northern Palawan versus southern Palawan are different. Noong una, napakamot ako ng uli. Ganun ba yun? Diba? But apparently, ganun ang sistema dito. So right now, our Undersecretary for Technical Services, Undersecretary Aray Perez, is working on that, and we absolutely welcome the suggestions of Congressman Reviste. We are already working on this, and again, this will be coming very soon. Hindi ko lang masasabi yung kung gaano kataas, gaano kababa, kasi iba-iba yan per geographical area. So, pag naglabas kami ng DO, ganun kadetalyado yan, at doon makikita kung gaano kalaki ang binaba dito sa ganitong lugar, gaano kalaki ang binaba sa ganitong lugar. No? So, pero maglalabas tayo dyan, definitely, no? In the coming weeks. No? Hopefully, very soon. Last question na lang, sir. Sir, yung dun sa mga reblocking of roads, paano po yung mga may connect din dun sa, dahil may nilad, water utility din na ginagawa? Or kasama yan dun sa mga nung pinag-uusapan na maintenance. No? Kasi, kunyari, kailangan ayusin yung drainage o kailangan ayusin yung water line, yung mga tubo sa ilalim. Hindi kasama yon. Yun yung kasama dun sa mga exemptions as regular maintenance. Pero yung reblock, ang problema kasi dito sa DPWH, merong project na reblocking eh. Yun ang pinahinto ko. Suspended yun. Sec Lawrence Tanhok, Radyo Pilipinas. Sir, regarding sa FMR, meron pa ba tayong mga DPWH employees na mapapangalanan na kung bakit nag-overprice tong mga to? Iniimbestigahan natin yan ngayon. No, nakuha na natin ang datos, hindi lang base dun sa hearing ni Senator Win Gatchalian. Again, nagpapasalamat tayo kay Senator Win sa kanyang talagang mabusising research. No? Napaka-importante niyan sa paghahanap ng mga malakihang pagnanakaw sa DPWH at the same time sa pagpapanagot sa mga involved dyan. Pero nakakuha din tayo ng maraming datos na galing kay Secretary Kiko Laurel. At hindi ko muna masasagot yan dahil next week magkikita kami ni Secretary Kiko Laurel para hihimayin namin yung mga suspected anomalous FMR projects, whether overpriced or under-spec or merong mang ghost dyan, pag-uusapan namin yan sa susunod na linggo. Meron na kaming nakasked na meeting, ayokong pangunahan yon. Sir, how about yung other projects ng DPWH like yung mga multipurpose hall, yung other aspects pa ng mga pinapagawa? Kayo naman nun. Libo-libo na nga yung flood control. Isang buwan pa lang ako dito. Papatayin nyo na ako eh. Darating tayo lahat dyan. So ano lang, konting pasensya lang. Pero every week, magre-report kami sa inyo kung ano na ang nagawa natin, kung anong ginagawa natin, at kung ano pa ang gagawin natin sa mga susunod na linggo. Sir. Mahina kalaban, ika nga, dahan-dahan tayo, mahina kalaban. Sir, Pat Santos, sir, Daily Tribune. Sir, balik tayo sa Bulacan, ano? Our favorite newspaper, by the way. Hindi Happy ba? birthday po kay Boss Willie. kay Boss Willie Fernandez. Happy birthday. Ninong Willie, ninong ko sa kasal si Mr. Fernandez ng Tribune. Kaya happy birthday. Anyway, sir, ganito po. Bulacan, mga flooded areas po doon, darating ang November 1. Napakasagrado yung November 1, yung cemetery, sir. May tulong bang magagawa yung DPWH? Kompleto naman kayo ng equipment eh. Para magamit lang umaanuan yung mga areas talaga na hindi mapuntahan. Salamat po. Actually, meron kaming gagawin ngayon, no? Ginagawa na malaki ang plano. Hindi ko lang may announce pa sa inyo ngayon, no? Kasi ito'y
dinidevelop pa natin. No? Pero malapit na ito, siguro sa mga susunod na araw, i-announce na namin ito. Ito ay ang isang major mobilization for flood mitigation sa Greater Metro Manila area. Kasama ang Bulacan dyan, kasama ang parts of Rizal, kasama din ang parts of Cavite, and of course, Metro Manila. No? Pero hintayin nyo lang, hindi lang ako handang magbigay ng detalye pa ngayon. By next week, i-announce na namin ito. At mag-launch natin to definitely before November 1. Hi, sir. Ay, sorry. Sir, regarding lang sa reblocking, sir, meron kaya tayong figures or rough estimate lang gaano kadami po yung projects na Wala pa. napatigil? Wala pa. Aagamin ko ngayon yan. Ilang projects yung ipapatigil na natin o napatigil na natin. Aagamin ko, we'll get that data. Tingnan natin kung ilan yung ongoing at aagamin natin. Thank you, sir. Sige. Thank Sir, you. Sir, regarding din po dun sa suspension ng reblocking, is this an admission po na meron talagang corruption na nangyayari? Ano tingin mo? Well, unang-una, para mag-establish ng corruption, kailangan may investigasyon. Di ba? Kailangan may investigasyon. Di ba? So, iimbestigahan din natin yan. Pero, kayo naman, no? Alam niyo na yung sagot sa sarili niyo ng tanong dyan. Di ba? Okay, let me just put it this way. There is a high likelihood na may anomalya sa mga ganyang proyekto. High likelihood. Pero, we need to establish that first. That's what I'll say to that. Sir, ano naisip niyong safeguards to prevent those things? Pag naglabas tayo ng final na department order on reblocking, nandun na rin yung safeguards doon. Ngayon, ang inisyo ko pa lang, tigil muna. Tigil muna. Di ba? Hindi ako maghihintay na magtuloy-tuloy pa yung mga yan. Sayang ang pera ng mga kababayan natin, perwisyo yan sa mga kababayan natin, at hindi ko papayagan yan na magtuloy-tuloy. Sir, yung dun sa pinakita niyong pictures sa may Bukawi, Bulacan, anong paliwanag ng district engineer bakit daw binakbak? Magpapashowcase na kami sa kanya para ipaliwanag niya. Hintayin natin yung paliwanag niya. Sabi niya, reblocking project, yun ang sabi niya. Yun lang. Wala sa sinabi kung may sira yung kalsada. Project daw reblocking. O sige. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Saan ba ang Bukawi? First district ba yan? Yeah. Ha? Oh, well. Sir Habol, isa pang question. Sabi niyo itinaas yung level of threshold nung panahon ni Secretary Villar and Secretary Bonoan. Would you know kung bakit nila ginawa yun? Hindi. I guess siguro, ayoko magpaliwanag para sa kanila. Tanungin nyo na nga siguro sila. Tanungin nyo na nga siguro sila. Last two Pero questions. tinaas. Kung bakit tinaas, ano na lang. Siguro better na sila na sumagot nun, wag ako. Sir, good morning. Bernard Ferrer, PTV4. Sir, balikan ko lang yung sa may Pigatan Bridge. Sino po yung gagawa nun, yung contractor ng detour bridge na yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang sinabi ko, emergency na yon. Pero I think they're doing it by administration. Meaning, DPWH mismo ang gagawa. So, in times of emergency, DPWH can, under the law, under the Procurement Act, undertake the project on its own. Kasi may equipment naman yan, may tao naman yan. So I think they're doing it by administration. Similar yan doon sa mga pag-emergency, sa pagpapagawa ng classroom. Ganun. So I think they're doing it. But I will confirm. But of course, in terms of emergency, pwede din silang mag-negotiate with contractors. That is also allowed. No? And then sir, update na lang siguro yung paggawa rin ng detour bridge para sa 4 pang critical bridge sa Cagayan. Pinapasimulan na rin natin yan. Pero ang priority muna ito. Ito muna. No? Pero nagpapadala na kami ng materials, yung steel materials, no? Yung pagpapagawa ng steel na tulay na temporary detour. Nagpapadala na rin kami sa Cagayan kasi alam ko ang available stock lang nila ngayon na pinadala doon para 1 o 2 lang. So, nagpapadagdag tayo para simulan na rin yung 4 pang critical bridges sa Cagayan para hindi natin alam baka may mangyari ulit na ganito. Sir Patrick Cruz from Rappler. Sir, I'm also from Bulacan here, sir. So, I'm also from Bulacan, and regarding the reblocking,
merong ongoing project some areas. How would you classify yung alin yung stop? Kasi merong mga areas na, let's say, nadig na and buhusan na lang ng cement. Well, they have to fix the roads. Kamukha nung, can you show the Bukawi again? They have to stop and fix it. That is my order. Yung nabiyak, syempre, wala na magagawa. Biniyak na nila eh. Di ba? Pero, gawin nila yung ginawa dyan, na inayos agad. Yan, ayos na yan. I think ginawa nila yan in 2 days? 2 days ginawa nila yan. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Bawal yun. Pag may iniwang nakatiwangwang, sumbong nyo kagad. Sisisanti na rin natin yun kung sino mang gumawa, project engineer yun. Hindi ako alam mo, kagad nyo, sorry baka kagagang nila nagbibiro ko kasi nakangiti ako, hindi ako nagbibiro. Talagang masisisanti sila talaga. Pagka hindi sila sumunod dito at nagtuloy-tuloy sila kahit na pinasuspend ko na, o kaya hindi nila, iniwan nilang nakatiwangwang dyan, tapos maaksidente yung mga kababayan natin. Pasensyahan tayo dito. Talagang masisisanti sila dyan. Makakasuhan pa sila. So, please, hindi ibig sabihin nakangiti ako dito, nagpapatawa ako dito na hindi ako seryoso. Kung gusto pa nilang may trabaho sila, ayos, siguraduhin nilang sumunod sila dito. Seryoso ako dito. Sec, clarify ko lang po doon sa reblocking. National road, kasama po ba yung mga secondary road, tertiary road? Lahat. Basta reblocking. Lahat. Sir, last na. Go ahead. Regarding dun sa recommendation ng ICI, I think you seem to welcome that proposal. Pero that would also put the burden sa central office, yung mga projects, since yung cap would be limited dun sa mga district. So yung responsibility would be in the central. How would you address yung that's why it's not that easy, no? Yeah. Because we have to, kasi ang mangyayari dyan, alam nyo naman, no? And ito talaga, frustration ko to, no? Very decentralized kasi yung DPWH, di ba? So parang yung mga DE tsaka RD, yung mga DEO tsaka RDO, parang yung mini na DPWH, di ba? May sarili silang bidding, may sarili silang implementation, may sarili silang back, etc. Di ba? Pagka binaba yung threshold, syempre, yung mga project na malalaki, aakyat-akyat yan, di ba? So, ang tanong dyan, kakayanin ba? Gagawin na ng central office. So, yan ang kailangan pag-aralan. No? Pero, kampante ako na pwede namang gawin. Pero, hindi pa lang ako makapagbigay ng detalye sa inyo ngayon kasi nga, dinadraft pa yung department order. So, makikita natin lahat yan sa bagong department order na kasama na rin yan sa reform package na gagawin natin in the next few weeks. That's all for today. Thank you so much. That's it? Talaga? Sec, may Walang food. magtatanong sa akin. Sec pahabol. Walang magtatanong sa akin tungkol dun sa sinabmit ko sa ICI kahapon. Sec, wait. Wow, wala ba? Yun ang in-expect kong unang tanong nyo. Pahabol, Sec. Wala? Sec, may you have to go na because you have to cover the Sec, OTR. may phone-in question lang. Habol lang. Ah. May phone-in question Phone-in lang. question. Okay, wait lang. Yung sa GIP project daw ay sa GIP project, meron na daw po ba kayong investigation regarding dito? Ano yun? Sorry. CPAG project pala. CPAG under the project. budget. Tapos, meron na Wala po pa. ba kayong nakikitang anomalies dito? For Wala instance, pa. Wala pa. overpriced route? Again, Wala. guys, mahina kagaban. Wala pa. Wala pa. But I think the CPAG is one of the convergence items that was flagged by UP and CPAG, if I'm not mistaken. Ito ba yung mga shadow flood control? Yan ba yan? Yung 115 billion, I think kasama yan doon. Tama ba? Wala pa. No, wala pa. Pero yun, we will get there. But mahina kagaban. Nakita nyo kung gaano karami yung mga project na sinamit natin kahapon. No? So, but anyway, just to address that report. That report was submitted to ICI, consolidated by USEC Ato Bisnar, USEC Rafi Torgano, in coordination with the reports of the PNP, the AFP, and the DepDev.
No? So pinagsama-sama yon at yun yung initial, ulitin ko, initial report. Sinabit yon para meron ng datos ang ICI. Ngayon, ang request ko lang, hindi ako makakasagot na ng detalye. Kaya hinihintay ako actually magtanong kasi meron na akong sagot doon. Ang sagot ko, hindi ako makakapagbigay ng detalye anymore dun sa nasabi namin ni Attorney Brian kahapon. Dahil sinabmit na namin yon sa ICI at pabayaan to ICI to make the necessary announcements to the media, and I was informed that they will be announcing the information very soon in the next few days. No? So I will leave that na to ICI. So hintayin nyo na lang yan. Yung mga detalye, etc., kung saan, etc. No? Sir, follow up lang doon. Given Okay, na, tapos na. ano po, That's it. Sir, kung mga PNP, AFP, yung mga nag-i-inspect po ng projects, like, meron ba tayong binigay na guidelines for them? Like, how do they know yung, ano ba yung substandard, ano yung mga... Hindi. Meron silang guidelines na nakuha with our undersecretary, si Undersecretary Bisnar, and at the same time, during the time that Mayor Magagong was still special advisor. So, yun yung essentially nagsimula nun. No, kasi imposible eh. These are thousands and thousands of projects. So we really need the help of, especially of the PNP and AFP. And I will leave that to General Asurin to discuss and Attorney Brian to discuss with the media at the appropriate time. Okay? O pumunta na daw kayo sa DOTR press con. Okay? Okay. Thank you, everybody. Thank you, everyone.